Welcome back to Noah's Kitchen Vlog. For today's video, gagawa ako ng paborito ng karamihan lalo na sa mahilig sa mga Korean foods. At pwede rin natin itong gawing pang negosyo. Kaya tara! Meron ako ditong 2 buong napa cabbage. Tinanggal ko lang yung matigas na part sa dulo and then hiniwa ko na lang ng paganito. Huwag po kayo mag-alala, yung mga itim-itim na nakikita natin, matatanggal yan pag nakababad na po siya. So pagkatapos kong hiwain, nilagay ko siya or nilipat ko siya sa mas malaking lagayan para lagyan ng asin. Please take note lang na rock salt yung dapat nating gamitin. So diskartehan na lang natin kung paano nyo malalagyan ng mga asin yung bawat sulok nitong napa cabbage. Pagkatapos, lagyan natin ng tubig para ibabad ito ng mga 2 oras. Pag okay na, i-set aside muna natin. So habang nag-aantay tayo, gumawa tayo ng ating kimchi paste. So meron ako ditong glutinous rice powder. Hinalo ko lang ng mabuti at paunti-unti nilalagyan ko ng tubig. So dahan-dahan lagyan natin ng tubig hanggang maging smooth yung consistency nito. So trust the process mga ka-Noah's Kitchen, magiging smooth din yung consistency nito. After that, i-set aside. Katapos, sa isang blender, naglagay ako ng white onions, 1 buong bawang, binalatan ko lang, tapos peras, and then luya. Yung peras, hindi ko na binalatan, yung iba binabalatan, pero okay naman sa akin yung textures nito. So, nilagyan ko ng patis. Actually, ang gamit ko dito ay Korean fish sauce. Nabili ko din siya sa Korean Mart. So, naglagay ako ng 3 tablespoons ng sugar. Pagkatapos, i-blend lang natin to and then set aside pag ganito na yung mixtures natin. Pagkatapos, ilagay natin sa bowl yung pinalamig nating glutinous rice and then maglagay na tayo nitong chili powder. Nabibili ito sa mga Korean Mart. So, the more the chili powder, the more na maanghang at the more na magkukulay ang ating kimchi paste. Haluin lang natin ng mabuti hanggang mag-well incorporate ang ating mga mixtures. Pagkatapos, pwede na natin ilagay yung binlend natin kanina. So, dahan-dahan ko siyang nilagay habang hinahalo para hindi siya umapaw dito sa aking lagayan. Pagkatapos, nilagay ko na yung mga gulay natin. Yung carrots, in-slice ko lang siya ng pahaba, pati yung labanos at saka yung onion links. Ayan, haluin lang natin ng mabuti hanggang mag-coat lahat ng ating gulay. Pagkatapos, balikan naman natin yung binabad nating napa cabbage. Tapos, banlawan lang natin yung mga napa cabbage ng mga 3 beses hanggang sa matanggal yung alat nito sa gulay. Patuloyin lang natin para hindi siya magtubig. Ayan, pwede na natin ilagay sa malaking lagayan. Pagkatapos, nilagay ko na din yung kimchi paste na ginawa natin kanina. So, tinransfer ko na lang yung kimchi paste natin kasama yung mga gulay dito sa lagayan ng ating napa cabbage. Feeling ko kasi aapaw ito dito sa lagayan. So, make sure na lang na mabuhos natin lahat ng kimchi paste para hindi masayang. Pagkatapos, haluin natin ng mabuti hanggang ma-coat yung mga napa cabbage natin. So, gumamit na ako dito ng kamay para sigurado akong mahalo ko ng mabuti at mag-well incorporate lahat ng ingredients natin sa mixtures natin. Medyo mahaba-habang video ito pero worth it naman po. Hindi lang ako nakabili ng Tupperware para makita kung ilang tubs ba ang magagawa ko dito. Mag-update na lang ako sa comment section kung ilang tubs ang magagawa ko dito. Ayan, i-ferment lang natin siya ng 4 days or pwede na rin natin itong i-serve kahit ngayon. Ito talaga yung maganda sa homemade yung makikita mo or matitikman mo kung anong kulang dito sa ginawa natin. Pang 1 taon ata itong nagawa ko sa dami. So ayan mga ka-Noah's Kitchen. I hope you like this video. For more recipes, please like, share, and subscribe Noah's Kitchen Vlog. Thank you for watching. Bye-bye!